Sa may kapasitor niya, malaki-laki lang din sa kwan, titi ng aso. Laki-laki lang ng kanto, konti oh. 100 volts na 4,700. Dalawang piraso lang. Oh, ito, para to dito, malamang. Yan, tapos yung kabila ganun din. Tapos isa sa tinitingnan kong factor kung bakit nagki-clip to o nagpo-protect dahil dito, nabuntis. Nabuntis siya, yan oh. Ano nangyari dito? Muntik nang sumabog. Kumpara mo sa kabila oh. Yan, hindi pa siya ganun kabuntis. Ito, buntis na talaga. Lapit ng mga anak to. Masama nito kung sinisilip mo tsaka mga anak, mabubulag ka rito. Welcome to my vlog. Yun oh. Dito na muna tayo pupwesto. Ayan, for today's video, meron tayo nitong unit. Shoutout muna sa may-ari nito, yung nagdala rito sa akin from Bagong Silang. Layo. PA 700. Ganda ng casing oh. Crocodile. Yan, The Platinum Pro Audio. Yan, gawa na ang Platinum ito. Ito na lang muna tayo magre-review kasi review lang muna ito bago natin repair. Naman tayo lagi. Review muna, isang vlog. Repair, isang vlog. Minsan papangatlo pa pag sound check na. Dito ko lang muna i-review dahil loaded na loaded yung lamesa natin. Punong-puno ng gawain Si Master busy ng LED. Ayun, dito lang muna. Nandito lang muna tayo mag review. Dinala to dito sa akin ni Tomer dahil ang issue, yung kabilang channel good, hindi naka-protect, yung kabila is naka-protect. Yan, LF crossover, high HF crossover, high frequency, low frequency. Angas Ang kwanto guys, kung naalala nyo yung ginawa ko nung nakaraan na yung nangunguryente na amplifier, yung bukod sa huli yung una ko pang upload na platinum. Ito platinum din, yung tinanggal lang pala yung kwan nun, yung front panel ng itong alum nyo. Ito rin pala yun, itong ganito yun. Naiba lang yung mukha nila kasi nga yung itong alum na itong sa harap niya, yung panel na to is wala, tinanggal daw nila. Kaya ito pala, ganda pala ng mukha niya. Ganito yun, walang kinaiba. Kahit sa takip niya oh. Ay, wala na, doon yung takip pala. Ayun, takip niya. Yan, PA 700. Tapos, sabi ko dahil i-review, ngayon, pinakita ko na sa inyo yung mukha, di ba? Mukha niya, dalawang control lang din. Tapos, meron siyang indicator na para sa signal. Yan, hindi siya yung typical na CE series na amplifier. Ito, iba naman yung style nito. Kasi nga, platinum ito Tapos, ito yung laman nyo. Grabe, napakaluwag. Parang plaza lang Alam mo yung plaza, nakukunti lang yung taong pumasok. I-try, layo ko yung camera Ganyan kaluwag Yan. Tapos, sa may transformer, wala rin nakasulat. Wala naka-indicate kung anong value. Talaga tong si Uncle Platinum meron ditong nakasulat. Hindi naman yun yung data niya. Basta PA kwan lang. PA 700 lang. Tapos nung na-manufacturer siya 2017. 6 years na rin pala itong bago nagawa. Buhat nung nagawa. Tapos ito yung board niya. Dito tayo medyo dismayado dahil siyempre nga maliit yung board niya. Tapos puro IC na nagsisiksikan sa maliit na board Ayan. Supply nga, hindi ko nga alam kung anong supply ito. Malalaman ko na lang to kapag naikabit ko na and then nasukatan na. Tapos yung supply niya, dalawang out din. Hindi ko kung alam kung anong style nito kasi dalawa ito blue, yellow. Tapos yung yellow, papunta siya dito. Tapos yung blue, papunta siya dito. Ibig sabihin, yung blue para dito sa kapasitor na ito. Tapos yung yellow para to dito. Tapos yung output na ginamit is NJW yan. 03, 02, tapos 02, 81 yata yan yan. Tag to pairs.
Ayan, tagda 2 pares. Kasi dito, kabilang side to eh. Kabilang side, kabilang channel, toppers. Tapos kabilang side, toppers din. Yan. Tansya ko mga nasa around siguro baka 55 yung supply nito. 55 to 60. Easy. Tapos sa may capacitor niya, malaki-laki lang din sa kwan. Titi ng aso. Laki-laki lang ng kwan to, konti oh. 100 volts na 4,700. 2 piraso lang. Oh, ito, para to dito, malamang. Yan, tapos yung kabila ganun din. Tapos isa sa tinitingnan kong factor kung bakit nagki-clip to o nagpo-protect dahil dito, nabuntis. Nabuntis siya, yan oh. Ano nangyari dito? Muntik nang sumabog. Kumpara mo sa kabila oh. Yan, hindi pa siya ganun kabuntis. Ito, buntis na talaga. Lapit ng mga anak to. Masama nito kung sinisilip mo tsaka mga anak, mabubulag ka rito. Yan. Ito yung mission ko sa susunod na mga video ko o paano ko siya i-repair. Sa ngayon, ito lang muna. Review lang muna tayo. Kasi sayang yung ads. Pag di December eh, lapit na. Parang na-overload yata to. Sabi ng mayari eh. Sa ulit ko, shoutout sa inyo sir ha. Salamat sa pagtitiwala ng unit nyo kay Solid G. Tapos layo ng Bagong Silang. Bagong Silang to sa Uyo, medyo malayo-layo rin. Dinayo pa tayo rito. Ayun. Nangano doon sa ibang shop daw, inayawan eh. Ngayon dahil gusto daw nila eh papalitan ng laman. Kaso lang medyo walang anin si sir kasi medyo mataas yung budget. Budget meal lang din si sir eh. Kaya sabi ko pipilitin natin na magawa kasi nga SMD ito. Alam mo naman mga technician eh, kahit ako eh pag SMD medyo sakit sa ulo talaga. No, ayan lang, ganyan yung heatsink nyo. Maliit lang. Akala mo nga, mas malaki pa nga yung board ng 5 auto rito eh. Akala mo Bluetooth speaker lang. Mas kinargahan na ng 2 fan. Siguro buga yan tapos labas. Ayan, pero angas ng mukha niya. Ganda to kung palitan ng laman siguro, no? Oh, ayan. PE, ganda ng mukha. Ngayon lang ako nakakuha nito eh. Ang likod pala. Pakita ko sa inyo yung likod. Total, review naman to eh. Pakita ko na sa inyo yung likod nito. Yung Grandmaster eh, kuha ko na. Nire-repair ko na, may mga kulang lang tayong pyesa. Ito yung back panel nya. Yan. Sa output, binding post tsaka naka speak on. Common lang naman yan sa ibang mga brand na power amplifier. Ito lang yung kinaibahan nila sa switch. Ito full range, high frequency tsaka full range. So ito lang sa crossover nya. Sa sensitivity, wala lang itong sensitivity, and then sa my bridge mode, parallel, and then stereo. Ito yung wala sa kanya. Ibig sabihin, hindi pala PD bridge ito. Kasi nga, pag i-bridge mo pa yan, dahil maliliit yung pyesa, edi baka magsipagputukan yan. So yan. Ang presyo, tingnan natin kung may kung mahanap ko yung presyo nito sa may online shop. May ipopost ko dyan sa screen para kahit paano may idea kayo kung ano yung presyo nito. Kung hindi ka kung hindi ka mangingilatis, hindi mo sisilipin yung laman. Eh total, pag bumili ka, hindi mo naman nakikita talaga yung laman nito eh. Tapos mukha lang titingnan mo, papabili ka talaga kasi ang ganda ng mukha niya eh. Ganda oh. Ba? PE 700. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung na ganun nga yung issue. Teka lang, pa-plug in ko lang. So ngayon guys, ito naka-plug in na. Yan, naka-plug in na. Tingnan nyo. Yung switch nito baliktad din eh, pababa. Akala mo 733. Ayan, tingnan mo. Akala mo naka-on na siya oh. On sa taas, pero yung switch naka-off siya. Naka-on na yung switch. Oh. Ayun, pabaliktad siya. Yan. Tingnan nyo. Oh, channel 2 nakapula. Yung channel 1 is okay. Yan yung problema niya.
wala talaga, hindi talaga uminto siya. Oh. Ayun, off lang muna natin. Ayun, para wala palang relay ito. Yung tick niyan, wala palang relay. Antay ako ng antay na mag-relay, wala palang relay ito. Kaya pala sabi ng mayari, umugong daw yung speaker niya. Umugong talaga yan kasi may DC out na siguro yan. Tapos, walang relay. Umugong talaga, buti hindi nasira yung speaker. O yan, o yan siya, nag-normal. Wala talaga yung isa, oh. Ayaw. Aha. Ayun lang guys, sana yung isa lang sa tinitingnan ko factor ito. Itong kapasitor nito, sana yun lang, sana wala ibang tinamaan. Tapos, sa usapan namin ni sir, sabi ko, pag ganito kasi bitin tong 4,700 na to. Kung sipag-sipagin ako, dalagdagan ko yung kapasitor. Gawin nating dagdag tayo siguro, tagdadalawa. Kung sisipagin ako. Pag hindi, papalitan ko lang yan. Dito na lang yung video natin. Abangan nyo na lang sa mga susunod na upload ko yung pagre-repair ko nito. Sana kayanin natin. Ayun lang, hanggang dito na lang, promotion sa mga gusto magpapa-repair. Talong sa Oyo, Quezon City. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow. Paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit mo ng yan, yung may bell button dyan sa gilid. Makikita mo yan dyan, may kampanang logo yan dyan. Pindutin mo ngayon yan. Pag napindot mo na yan, may makikita kang all. Yan, pindutin mo yung all. Pag napindot mo yung all, sigurado, araw-araw mabibisit ka. Alam niyo kung bakit? Kasi araw-araw ako nag-upload ng video. Ngayon, magno-notify sa inyo yan araw-araw. Dahil walang kwenta ngayong vlog ko, araw-araw kayo mabibisit. Ayun lang, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat. Peace!